Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ako po yung umaasa na ngayong umaga sa inyong paggising, sa inyong pagkakatulog kagabi, ay taglay pa rin ninyo ang kalakasan. Sa kabila po ng ating iba't ibang mga karanasan, ang kabutihan ng Diyos ay sagana sa bawat isa sa atin na anupat. Ngayong umaga sa ating paggising, tayo po'y mayroon muling sapat na lakas upang ating harapin ng ibayo ang buong maghapon nating paggawa. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong umaga, tayo po'y sumandali na yumuko at tayo po'y mananalangin. Makapangyarihan naming Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri po namin kayo sa oras na ito. Dahil sa inyong kabutihan ay pinagkaloob sa amin. Kami po'y mag-aaral ng inyong banal na salita. Amin pong inihiling sa inyo ng inyong pamamatnubay ang siyang mararanasan namin, upang kung magkagayon ang aming pag-aaral ay maging kapakinabang. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin at magbibigay sa amin ng kaalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na kalooban. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tala po sa aklat ng Exodus Kapitulo 34, talatang 6 ay nagsasabi, "And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth." Tunay po na napakabuti ng Panginoon at tunay na dakila ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga po, ang atin pong bibigyan ng pansin na paksa na may kinalaman po sa ripples of God's glory ay ang Diyos na matiisin, the long-suffering God. Ang salitang long-suffering po sa wikang Pilipino, ito po ay ang kahulugan nito, matiisin o mapagtiis. Having or showing patience in spite of troubles, especially those caused by other people. So yung mga challenges sa buhay natin, troubles, no? Na ito po ay nakakapagbigay sa atin ng mahapding karanasan o malungkot na karanasan na kaya nating matiis, no? At ito ay magbibigay sa atin ng extra challenge, no? Sa ating pagpipigil sa ating sarili. Ito po yung ibig sabihin ng salitang long suffering. At ito po yung ang karanasan ng ating Panginoon. Siya po ay nakaranas ng tinatawag nating hapdi at kahirapan. Dahil po hindi sa kanyang sariling kagagawan, kundi sa kagagawan ng tao. Tayo mga tao na nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay kanyang binata o kanyang tiniis. Alang-alang po sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At yun po yung ibig sabihin ng long suffering. Patience, forbearance, slowness in avenging wrongs. So may mga taong nagkakamali sa atin ay kaya nating tiisin ito at naroroon yung ating pagtatyaga. At hindi tayo kaagad-agad nagagalit sa kabila ng katotohanan na sinusubukan yung ating pong pasensya. Ang isa pa pong kahulugan, that quality of self-restraint in the face of provocation which does not hastily retaliate or promptly punish. Hindi kaagad po yung nagre-retaliate. Hindi kaagad-agad na babalikwas para gumanti. At hindi kaagad-agad sila po magkakaroon ng revengeful spirit. At sa isang nagkasala, kung ito po ay may isang taong nakagawa ng pagkakamali, instead na parusahan o kaagad bigyan po niya ng karampatang
punishment, alinsunod po sa nagawa, ang pagiging self-control or sabihin nating pagpipigil, pagtitiis, no? Ay naroroon. Yan po ang ibig sabihin ng salitang pinag-aaralan natin ngayong umaga. Yung ating Panginoon ay Diyos na matiisin. He is a long-suffering God. Dito po sa Numbers 14:17 to 18 ay ito pong sinasabi. The Lord is long-suffering and abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression. But He by no means clears the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. So yung ating Panginoon po is a long-suffering God. Siya rin po ay sagana sa kahabagan, sa pagpapatawad at ng mga kasalanan at pagkakasala nating mga tao. Ito po ay sa kabila nun, hindi naman po niya pababayaan kapag nagkamali ang isang tao, mayroon din po siyang parusa na gagawin. Pero pagkatapos po niya, naibigay yung lahat na sinasabi natin pagkakataon para ang tao o ang isang nagkasala ay magkaroon ng panunumbalik. You can just imagine ang sabi rito, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Kung nagkasala ang tao at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pagkatapos na naabot ng tao yung hangganan, no? Yung tinatawag nating long suffering ng ating Panginoon, yung kanyang saganang pagpapatawad at kahabagan ay naroroon. Pero darating ang pagkakataon na ang mga nakagawa nito ay hindi mababaliwala ang kanilang mga masamang gawain kung hindi sila manumbalik sa Diyos, kundi paparusahan sila alinsunod sa kanilang nagawa. At ang sabi nga po rito, from the third to fourth generation. So yung ating Panginoon po, naroroon ang pagpapatawad, pero naroroon din po naman ang justice sa panahon na kung saan darating. Ang sabi po rito sa isa pang tala, what if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endure with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had prepared beforehand for glory. And then the further says, even as whom He called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Dito po, mapapansin natin na ang ating Panginoon, yung Kanya pong banal na kagalitan ay pwede niya itong ibigay, no? Pero, gayon pa man yung Kanyang ang Kanyang long suffering na ang Diyos na mahabagin at mahabang pagpapasensya ay naroroon upang Kanya pong ipakita yung pagmamahal sa atin para ang pagpapatawad ay ating matanggap. Hindi lamang po sa mga tao na mas tatawag ng mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga tao, kasama na po ang mga Hintil. Ganyan po kadakila ang Diyos. He is such a long-suffering God that He forgives us of all the iniquities that we have. But in a due time, pagkatapos na niya na ibigay ang lahat ng pagkakataon sa tao upang manumbalik, pero ang tao ay nagmamatigas pa rin sa kanyang sarili, darating po ang kapanahunan na ang kanyang paghatol ay magaganap. Pero bago niya gawin yon, bibigyan niya ng opportunity. Ano man tayong uri ng pagkatao, tayo man ay Hudyo o tayo man ay mga Hintil, yung pagpapatawad po niya, ang mahabang pagpapatawad o mahabang pagkakataon ay bibigay niya para kung magkagayon, tayo mga tao ay magkaroon ng pagkakataon na makapanumbalik sa Diyos. Ngayon po ang katanungan, anong relasyon ng pagiging long-suffering niya pagdating sa kaligtasan natin? What is the relationship between God as a long-suffering God to man's salvation? Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Consider that the long suffering of our Lord is salvation.
So yung kanya pong banayad na pagkagalit at banayad na kung saan kanyang pagkamatiisin, yung ibinibigay niya ang sapat na pagkakataon. Ang ibig sabihin po nito ay kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na yung ating sarili na hindi akma sa kalooban ng Diyos, binibigyan niya tayo ng mahabang panahon upang ang pagkakataong ito ay magkaroon ng panahon na ang tao ay makapag-isip at magkaroon ng panumbalik sa Diyos. At kapag nangyari ito, siya po ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan. This is a faithful saying, ang sabi nga po rito, and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am a chief. However, for this reason, I obtained mercy that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. Ito po yung pag-amin ni Apostol Pablo dahil kinikilala niya yung kanyang sarili na siya po ay chief of all sinner. Ang Panginoon po ay binigyan siya ng opportunity para siya ay magkaroon ng panunumbalik sa Diyos. Yung kanyang maling relasyon sa Diyos ay magkaroon po siya ng opportunity para sa pamagitan nito, ang kapagpapatawad ng Panginoon ay sumasa Kanya. At ito po ay nangyari because our God is a long-suffering God. Isang araw po ay mayroong isang ina na nagdala ng kanyang anak doon po sa kanyang doktor. Dahil yung kanya pong anak ay talagang masama ang kanyang lagay o the daughter was ill and she was worried. Natural naman po yon na kapag ang anak natin o mga mahal sa buhay natin ay may karamdaman, at kapag dinala natin sa doktor at ang tingin natin para maluba ang kanyang kalagayan, ay talagang nag-aalala po tayo. Pero napapansin niya na yung doktor ay relax lang, no? Hindi katulad niya na parang nagpapanik na. Kaya ang sabi ng babae o ng nanay doon sa doktor, sabi niya parang wala namang kayong ginagawa sa aking anak. Ito po ang kanyang nasambit. Pero ang sabi pa ng doktor, I am doing something, replied the doctor. I am waiting. Yun po ang kanyang sagot. Makakuha po tayo ng aral dito. Iniisip natin na yung ating Panginoon ay walang ginagawa, no? Sa mga bagay na ating ginagawa sa araw-araw na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi kaagad-agad tayo maaring nakakaranas ang feel natin parang okay lang sa Panginoon dahil kahit tayo nakagawa ng kasalanan and we fall short of the glory of God, parang walang ginagawa ang Panginoon. Pero hindi natin alam po, mga minamahal mga kaibigan, mga minamahal mga kapatid, ang ginagawa po pala ng Panginoon na sa kabila ng ganitong kalagayan natin, naroroon ang Diyos ay mataman na naghihintay sa atin upang tayo po ay makarealize ng ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng panunumbalik sa ating relasyon sa Diyos. Kaya kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ay ang pakikitungo o pakikisama ng banal na Espiritu na siyang umuudyok sa atin ay mapapansin natin na ito ang magiging gabay natin para tayo magkaroon ng panunumbalik sa Diyos. Magkakaroon tayo ng mga guilty feelings, no? Magkakaroon tayo ng guilt sa ating sarili. At dahil sa guilt na ito, darating tayo sa punto na tayo po ay manunumbalik sa Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos ay magbibigay sa atin ng opportunity so that our relationship with Him will become right and we have that good connection with the Lord. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Minsan, niisip natin na yung kabutihan ng Diyos na ito, yung kanyang pagtitiyaga at ang kanya pong mahabang pagkakataon na pagtitiis para sa ating mga kalagayan na napalayo tayo sa Diyos, naisip natin parang baliwala lang yon, pero hindi natin alam
na ang kabutihan ng Diyos na ito ang siyang magdudulot sa atin para po tayo ay magkaroon ng opportunity na tayo po'y mapatawad. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at tayo po'y magkaroon ng mabuting relasyon sa Diyos. Kaya naghihintay siya sa atin. Nagbibigay siya ng opportunity para yung ating buhay na ito na windang-windang at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Siya po'y gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang ang tao ay magkaroon ng panunumbalik at ang kanyang relasyon ay magiging ayon sa kanyang kalooban o ayon sa kalooban ng Diyos at magiging nakapanig sa ating Panginoon. Ito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Siya po ay nagbibigay sa atin ng opportunity. Kaya kahit na nakagawa tayo ng mga kasalanan, nakagawa tayo ng mga pagkukulang na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang pagpapahinuhod po ng Diyos ay sagana. Pero tatandaan po natin na hindi sa lahat ng pagkakataon yan ang mangyayari. Time will come na yung atin pong mga bagay na hindi may balik ang ating relasyon sa Diyos. We will come into a point na kung saan tayo po'y hahatulan din naman sa ating maling gawa. When we despise, abuse, or deny God's long-suffering, we hinder our own salvation. Kung atin pong binabaliwala, ating inaabuso at hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung pagtitiis ng ating Panginoon, yung paghihintay niya na tayo manumbalik sa Kanya, we are hindering our salvation. So very important na kapag ang banal na Espiritu ay kumakatok sa puso natin, kinakailangan natin na manumbalik po tayo sa Diyos para kung magkagayon ang atin pong relasyon na ito ay magiging maigi, ay magiging maayos, and we will be in line with God. At kung muli siyang dumating at sa kanyang muling pagdating, tayo po'y magiging karapat-dapat sa Kanya. Ano po ang magiging resulta sa ating di pakikinig at pagbabaliwala doon sa pagtitiis na ginawa sa atin ng Diyos? Ano mangyayari kung hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Dito po sa Matthew 23:37 at 38, ito pong sinasabi. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gather her chicks under her wings. But you were not willing. See, your house is left to your desolate. Ito po ang kalagayan ng bayan ng Diyos, yung Israel. Sila po'y binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na manumbalik sila sa Panginoon. Sa kabila ng katotohanan na nagkasala sila, sila po'y binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng panibagong pakikipag-ugnay sa Diyos. Kung inyo pong titingnan ang kasaysayan, mga minamahal na mga kaibigan, mga minamahal na kapatid, sa panahon ng ating Panginoon, noon na naririto pa siya sa ibabaw ng lupang ito, nangangaral siya sa kanyang mga kababayan na mga Hudyo. Pero ang karamihan sa kanila, except of course for the disciples of Jesus, sila po ay very faithful na sumunod sa ating Panginoon. Pero karamihan ng mga Hudyo, ng mga Israelita at mga kababayan niya, sila po ay hindi tumanggap sa ating Panginoon. Kundi bagkus sila pa po ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sila pa ang naging dahilan para mapako ang ating Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Anyway, that is really the purpose of Christ coming, to save and those who are lost. And yet, kung titingnan natin, sana hindi para sa kaniyang hindi sa mga kababayan niya, sana sila ay tatanggap sa ating Panginoon dahil sila ay sa isang lugar lamang nanggaling. Pero ating mapapansin dito, no, na ang ating Panginoon ay tumangis siya dahil nakikita niya ang bayan ng Diyos, yung Jerusalem, ay ito po ang naging pangunahin na mga tao na nagpapatay ng mga propeta at nagpabato sa mga tao na nangangaral ng tungkol sa ating Panginoon. At yun po ay isang malungkot na karanasan. Kaya ang sabi roon, your house is left to your desolate. Kaya dumating ang kapanahunan po na bumagsak ang Jerusalem, yung bayan ng Diyos.
And I give her time to repent of her sexual immorality. And she did not repent. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. Yan po ay matatagpuan natin sa Revelation 2:21 and 22. Ito po ay may kinalaman po sa iglesia ng Thyatira, no? One of the seven in the seven churches, no? Na kung saan dito ay binabanggit si Jezebel, yung isang babae na instead na magbigay siya ng pabalita o magsusuporta siya sa gawain ng Diyos, she was the one who instrumental sa sexual immorality at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot na karanasan ang isang babae na katulad niya na dapat sana ay magiging isang mabuting modelo. Pero ang kanyang aral at maaring rin sa kanyang ibang pananampalataya at katuruan ay dinala niya ang marami patungo po sa pagkakasala at gumawa sila ng tinatawag nating pagkakasala, they committed adultery in the sight of God. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay hindi magsisisi sa inyong mga kasalanan, sila ay makakaranas ng tribulation. At tunay po nga ang Thyatira, they experience tribulation as a result because they did not listen to the voice of God. Naalaala ko tuloy yung kasaysayan dito sa banal na kasulatan tungkol po kay Noah. No? Si Noah ay tinawagan ng Diyos upang magbigay ng babala sa mga tao ng kapanahunan ng una. At binigyan siya ng Panginoon ng 120 years na mangaral sa mga tao para po sila ay magbalik loob sa Diyos. Yung iba sa kanila maari sa panahon na itinatayo yung daong, yung ark para po kapag dumating yung panahon ng tagbaha, ito ang magiging place or ito ang magiging sasakyan nila towards their safety. Marami sa kanila maari ay tumulong dahil kakilala nila si Noah at maaring mayroon din mga kamag-anakan, tumutulong sila. Pero yung paniniwala tungkol po sa darating na pagkawasak ng sanlibutan ay maaring wala sa kanilang isipan. Yung pananawagan ng Diyos na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan ay maaring wala sa kanilang sarili. Kaya nung dumating na po ang araw na natapos na yung daong at yung panahon na itinakda ng Panginoon na wawasakin niya ang sanlibutang ito sa pamagitan ng pagbaha, nung tumawag si Noah na pwede na silang pumasok. Pero before na pumasok sila, nakita nila na nakalinya yung mga hayop, iba't ibang klase ng hayop mula sa maaring sa malaki hanggang sa pinakamaliit. They were as if they were guided by somebody else na ito'y pumapasok sila doon sa loob ng daong. Kaya nung sa bandang huli sabi ni Noah, it's time for you to enter now in the ark. Walang gusto ang sabi nila dahil baka yun pa ang maging dahilan ng kanilang kamatayan dahil nakita nila ang maraming mga babangis na mga hayop at saka malalaking mga hayop na pumasok roon. Ayaw nila pumasok dahil sila po ay maaring natatakot at hindi sila naniniwala sa mga salita ni Noah. Ang daong ay sinarhan at nagsimula na pong pumatak ang ulan, bumuhos ang ulan at ito ay bumaha. Dito na-realize ng mga tao na totoo ang mga sinasabi ni Noah. Unfortunately, sila po yan huli na. Mayroong ibang mga tao na lumapit doon sa daong. Maaring tumuktok sila doon sa pintuan ng daong at kanilang sinasabi, Noah, buksan mo yung daong na ito, pintuan ng daong at kami papasok. Kami naniniwala na tunay ngang wawasakin ang mundong ito sa pamagitan ng baha. Pero ang sabi ni Noah, how I wish to do that. Gusto man buksan ang daong. Pero ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang nagsara nito at hindi ko kayang buksan. Marami pong mga taong namatay at 8 tao lamang, yung pamilya na lamang niya ang natitira. Dahil ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos,
The long-suffering God has given them the ample time, 120 years for them to confess their sin and to repent and go back to God o come back to God. Pero hindi po nila pinakinggan. Sa bandang huli, nung makita nila ang consequence ng kanilang ginagawa, ang kanilang maling desisyon, hindi na po, wala nang magagawa si Noah at maging sila wala na rin magagawa. So ito pong naging katapusan ng tao dahil ang tao ay hindi nakinig at hindi binigyan ng pagpapahalaga ang pananawagan ng Diyos. Sabi pa po rito sa aklat ng Apokalipsis 14:12, here is the patience of the saints. Here are those who keeps the commandments of God and the faith of Jesus. Kailangan po natin ang ganito mga bagay sa buhay natin. Ang Panginoon ay nanawagan sa atin na tayo po ay magkaroon ng pagtatyaga. Magkakaroon po tayo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang kung magkagayon yung pagsusumamo ng Diyos ay magiging bahagi ng ating karanasan kapag tinanggap natin siya sa buhay natin. Tayo po'y magiging kabahagi ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Right now, the long-suffering God is still waiting for us. At naghihintay sa bawat sa atin. Ang totoo niyan, siya ay kumakatok sa pintuan ng ating puso upang buksan natin at sa pamagitan nito, magkaroon tayo ng opportunity na makasama ang Diyos dahil siya ay nais na pumasok at makasalo tayo at tayo makakasama sa Kanya. At tayo maging kabahagi ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. At the same time, habang tayo sa buhay na ito, yung ganitong karakter ng Panginoon, yung pagiging long-suffering, ito po ay kabahagi dapat na maging karanasan natin. This is part ng experience ng bayan ng Diyos. Para yung reflection, the ripples glory will be seen in our lives. Because that is the only way na tayo po'y maging kabahagi ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kung mayroon po tayong pagtatyaga, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating patience sa buhay natin habang tayo narito sa ibabaw ng lupang ito. Ito po ang magdadala sa atin na makasama ang Diyos sa walang hanggan. Kaya nawa ngayong umagang ito, nawa ang ating pag-aaral ay magsisilbing inspirasyon sa atin that as we live day by day, the ripples of God's glory will be seen in our lives. And specifically today, yung long-suffering attribute of God ay siyang makita sa atin. Para kung magkagayon sa pamagitan nito, makita ng mga tao na tunay nga tayo mga lingkod ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y mananalangin. Diyos namin mahabagin, salamat po marami sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin. Nakapag-aaral kami ng inyong banal na salita. Sana po ang aming napag-aralan ngayon tungkol sa long-suffering God ay siya pong magiging karanasan namin upang ang refleksyon ng karakter ninyo ay makikita sa buhay namin at sa pamagitan nito. Tunay na kami ay inyong mga alagad dahil kami po ay nagre-reflect ng karakter ninyo. Ingatan po niyo kami sa buong maghapong maaming paggawa at nawa ang banal na Espiritu ang sa maging gabay namin. Salamat po sa inyong pagdinig sa andalangin. Ito po hiling namin lahat sa pangalan ni Jesus.